Ito nga ho mga kapdita, ang pag-uusapan ho kasi natin kung ito bang si Auntie Claire Castro, kajaming niya, ito si Marcos Jr., si Lisa Araneta at saka si Sandro Marcos. Bakit ho natin nasabi yan mga kapdita? Bakit ho natin napapaisip na ba't ganyan nga itong si Auntie Claire Castro? Kasi dito ho mga kapdita, kung ano-ano ho yung mga sinasabi niya. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan, walang konektado, tapos may konektado. Yan ho yung kanyang pinagdadaldal dyan. Kaya mga kabdita, hindi ho natin mamamalayan. Tingnan ho natin na pagtapos ng termino nitong si Marcos Jr., gumaganyan-ganyan na rin ho yung bunganga niya katulad ng amo niyang bangag. Di ba? Nakikita na ho natin itong future ng aling ito. Kaya nagtatanong ho tayo at katanungan lang naman ho yan mga kabdita kung kajaming niya ba itong si Lisa Araneta, si Marcos Jr. at si Sandro Marcos. Tanong lang ho yan mga kabdit. Sa tingin niyo ho ba kajaming niya talaga? Tignan niyo ho mga kabdit ha. Pakinggan ho natin kung paano, ano kasi lumalabas sa bunganga ni Auntie Claire Castro. Pakinggan ho natin mga kabdit. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. O di ba? Narinig naman ho natin. Di ba, ganyan ho ba yung tama ho ba yung narinig natin mga kabdit? Tanong ko lang ho sa inyo, sa konektadong Pinoy, walang iwanan, walang konektado, lahat konektado. Ano ho yun? Ulitin ho natin mga kabdit. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Di ba? Ano ho kaya lumalabas sa bibig niya mga kabit? Gayang-gaya niya na talaga si Marcos Jr. pag nauutal tas nagsasalita. Ang kaso kay Auntie Claire, walang konektado pero konektado. Mabilis yung serbisyo, konektado. Ano yan Auntie Claire? Okay ka lang ba? Tanong ko lang ho yan mga kabit. Okay lang kaya itong si Auntie Claire? Tapos atat na atat sila ma-impeach si VP Sara. Yan mga kabdit ang ating pag-uusapan. Dito ho kasi sa likod niya itong si Auntie Claire, pag-uusapan din ho natin itong impeachment ni VP Sara. Marami ho kasi nagsasabi sa ating mga kababayan, wala hong pakialam yung taong bayan sa impeachment. Kung gusto hong malaman ng taong bayan kung sino yung mga mastermind sa likod ng flood control issue, and mga kabdita, rekta na ho tayo dito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho. Malaking tulong na ho yan. Pakinggan na ho natin ang hearsay ng ating mga kababayan kung meron ho ba silang pakialam sa impeachment o sa flood control issue. Kaya mga update, rekta na ho tayo. We be having on the Vice President at the moment, I think kumbaga ilang beses yung balik sa kanila kasi nga yung gravity tsaka yung magnitude ng issue na meron tayo ngayon. So if you're asking me kung ito ba ay tatangkilikin pa ng taong bayan, siguro parang ang attention ang focus ng mga kababayan natin ngayon is really to know the mastermind and the culprits behind the billions of pesos stolen, especially... Muli pong umugong, Prof, ito pong pagbuhay muli ng impeachment. In fact, naglabas din ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol po dito at may nabanggit siya as per, kino-quote niya itong si Senador Chis Escudero, Congressman Toby Tiangco, na kapalit nga nitong impeachment ay itong budget appropriation po. Ano pong masasabi nyo ukol nga po dito, Prof? Ito ba'y maganda pang hakbang laban sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte or masama sa kanila? Well, basically, ang katotohanan po nito, yung napipinto na naman na pag-file nila ng impeachment is something that I think the camp of the Vice President is already expecting, and I believe hindi sila titigil dito sa kanilang agenda basically to file the impeachment, because the impeachment is the only way
by which they could derail the vice president from eventually becoming the president in 2028, no? And yun nga, binabalik tanawan ni VP Sara yung nagdaan na impeachment complaint sa kanya, and maliwanag naman, ano, and I think this is already known to the public how it was orchestrated, especially in the lower house. At ito talaga naman kinumpas ni former Speaker Martin Romualdez, at syempre sinang-ayunan ng mayorya ng mga kongresista para ma-file nga ito, no, laban sa ating ikalawang Pangulo. At yun nga, it turned out that there were lapses and there were technical sabihin na nating oversight dito sa pagpa-file ng impeachment. That's why the Supreme Court ruled in favor of the Vice President. But I think it will not stop them from doing the same thing. Although, what I'm seeing right now is that medyo iba yung dynamics, no? Noong 2025, when they filed it, tsaka noong 2024, no, when they first initiated it, sa ngayon, no? Dahil unang-una, iba na yung leadership dito sa lower house, and then siguro titignan din natin dito yung epekto, no, nung pagkawala at saka pagkakaroon nitong yung pagkakabunyag nitong flood control scandal. Because the way I see it, the reason why Martin Romualdez really wanted VP Sara out of the picture is because during that time, he was really serious about pursuing a presidential bid. And so lahat ng kanyang kinakailangan gawin para nga masiguro, no, na si Sara mawawala sa landas niya, no, na directly maaring humadlang sa kanya, ginawa niya. Plus yung fact na talagang kinailangan nilang nakawin yung malaking pondo ng bayan, ano, para gagamitin nila talaga ito para sa 2028 election. So I think yung area na yon medyo nawala na ngayon, ano, because of the flood control scandal, and maybe this is something na hindi rin na nakita, no, ni Martin Romualdez that eventually happened. And so I think the congressmen right now may be thinking twice or even more before they again sign this petition, ano. Notwithstanding the fact na kagaya nga na binabanggit ni VP Sara that the previous impeachment complaint was actually signed not by virtue of principles but because there was a price, no, that merong price tag, no. So dito kitang-kita yung tapang ng ating ikalawang Pangulo para talaga sabihin yung mga bagay-bagay na nasa subconscious naman ng maraming Pilipino. And I think right now it's becoming clear, no, to her that the opposition hindi titigil, ano, sa kanilang natitintong pag-file na naman ng panibagong impeachment. Most likely, I'm almost 100% that this will happen this February. Opo. Prof, ito po, kakagatin pa ba ito ng taong bayan? Kumbaga, may mga parang, kasi, kumbaga, nitong mga nakalipas na buwan, no, nang mapag-uusapan ito, ang dami nilang ipinupukol, or na-establish na ba na ito'y talagang, away sa politically motivated, and at the same time, na-establish na ba sa kaisipan ng mga tao, ano lang yan, hindi na yan para sa bansa natin, kundi ayaw lang talaga ng mga Marcos sa mga Duterte kasi ito yung pangunahing mga kritiko, and kung i-connect din natin sa messaging nila, sa mga sa communications nila na panay-sisi sa mga Duterte, and to the point na once na ito'y ma-establish, ito ba'y magiging masama ang lasa sa kanila sa harap ng taong bayan po? Well,
Yun nga kasi, kung titingnan po natin, ibang-iba yung complexion nung unang na-file tong impeachment sa ngayon. No? Dahil nga dito sa sumabog na flood control scandal at yung mga testimonya na nagtuturo mismo sa Pangulo at kahit na paulit-ulit itong itanggi ng Malacanang, hindi natin mayaalis na yung accountability at saka yung liability is nasa kanila talaga. And so what I'm trying to say is that ito kasi itong impeachment na final sa kanya about the 125 million confidential funds. Niliwanag na naman to ng COA, hindi ko nga lang maintindihan kung makitid ba talaga ang pag-iisip nila o ayaw lang talaga nilang i-absorb yung binabanggit ng COA regarding the yan mga naniniwala ako makikita yung utak ng mga ito. Sinabi na nga ho ng COA, malinis si VP Sara, tsaka top rating audit ho sa dyan. Isa ho siya sa may pinakamalinis na pangalan. Mataas nga yung ratings ng Vice Presidente. Tapos ngayon, narinig naman ho natin kanina lamang na by February, i-impeach na naman ho si VP Sara. Ano ho sigaw ng taong bayan? Wala ho silang pakialam dyan. Kasi nakikita ho nila na politiko lang ho yan. Galit sila sa Duterte. Yun lang ho yung nakikita natin mga ka-update. Galit sila sa mga Duterte. Dahil sa mga Duterte, mga ka-update, yung mga Duterte kasi, alam naman ho natin, hindi gumagamit ng cocaine. Hindi ho gumagamit ng, alam nyo na yun, pinagbabawal na gamot. Coca-Cola. Galit pa yan sa mga Coca-Cola. At galit ho sa mga, alam nyo na, kriminal. Pero itong si Marcos Jr., wala hong kinatatakutan yan pagdating sa mga ganyang bagay. Kasi nga ho, paborito ho nila yan. Diba? Regarding the notices of what do you call this, yung hindi nga yung sinasabi na paper issue lang naman yung binabanggit doon talaga ng COA, and that the office of the Vice President was actually given a very good standing for 3 consecutive years, and kung talagang magfa-file ang COA na talaga nakita nila na may irregularity, then they could have done that a long time ago, but they did not. So mutin academic na talagang yung sinasabi nilang confidential funds na to, kung talagang meron man siguro mahalaga na yung COA mismo ang nag-flag sa ating ikalawang Pangulo. Pangalawa, ito naman ay kayang-kayang sagutin ng legal team ng ating Vice President if in case the impeachment will proceed. So what I'm trying to say right now is that, like I said, the complexity is totally different. Kasi ngayon, yung 125 million is being dwarfed by the billions and billions of pesos, even trillions in total. And we're only talking about the flood control of a particular department. What if isama pa natin dito yung iba't iba pang mga issues na hindi maipaliwanag ng ating gobyerno, like yung gold na kung ilang tonelada na binenta, hindi natin alam kung saan napunta. Yung Maharlika Investment Fund, hindi natin alam kung saan nasaan na. Yung ating galaw na ekonomiya ngayon is really in a very very bad shape. Hindi rin nila magawa ng solution, and lahat ng ito na nangyayari ngayon, especially the corruption, the scandal, lahat ng ito kasi ang balik ay sa Malacanang talaga. It's really geared towards the president. So whatever attack they may be having on the vice president at the moment, I think kumbaga ilang beses yung balik sa kanila, kasi nga yung gravity tsaka yung magnitude ng issue na meron tayo ngayon. So if you're asking me kung ito ba ay tatangkilikin pa ng taong bayan, siguro parang ang attention ang focus ng mga kababayan natin ngayon is really to know the mastermind and the culprits behind the billions of pesos stolen, especially dito sa flood control na scandal na to, at hindi na itong 125 million confidential funds ng ating ikalawang Pangulo. Kumbaga parang naumay na sila dito sa issue na to, and I think they want to move on from this issue to the bigger picture, which is of course the flood control scandal, which I believe the President and Malacanang really has a direct handover. Opo. Sa mga survey po,
Doc. Sa kabila, kahit na nung panahon na andun yung impeachment, pagkakaso, pagbubukas ng issue against kay Vice President Sara Duterte, nananatili pa rin siyang mataas kumpara sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy din ang pagsadsad. Napakalaki ng margin nila. And parang hindi natuto yung mga kritiko sa mga Duterte ba dahil nung past administration, grabe din yung sila rin yung talagang pumupuna dito sa Duterte administration, pero bumaba siya ng may mataas pa rin na grado. Ang dami ng mga parang ipininta sa kanya, kriminal, kung ano-ano pa, abusado, pero still nakakakuha pa rin siya. Sa kabila ito ng maraming mga paninira. During sa campaign period, same pa rin yung ginamit nila na paninira dito sa mga Duterte. Pero umabot pa sa punto, may pinakamataas na boto nakuha si Vice President Sara Duterte sa lahat po ng mga national candidates, no? And ngayon, ito sa impeachment na buksan, ganun pa rin yung trend. Kumbaga parang hindi na gumagana. Kumbaga, ito ba'y patunay na mulat na ang taong bayan din talaga, Doc? Actually, yung taong bayan naman, from the very start, kung tingin ko naman nandun yung kanilang kamulatan at alam naman nila talaga yung issue, no, during that time. It's just that, ito nga, kumbaga yung well-oiled machine, no, na ginamit talaga ni Speaker Romualdez para nga talagang may sakatuparan itong kanyang design, no, itong kanyang plano, talagang pinush nila, no? Pinush talaga nila. And syempre, it's a constitutional process at wala naman siguro talaga tayong magagawa, no? Kung hindi talaga tuparin kung ano yung mandato doon sa mga mambabatas natin to actually sit on the impeachment, no? If in case it did push through. Pero yun nga, hindi naman talaga siya nag-push through, no, in the first place. So, what I mean is that wala naman talaga siyang traction to begin with, ano. Lalo ngayon kasi nga if you're going to look at, kasi it's a question of accountability, no, pero sa akin kasi tinitignan ko rin naman dito yung magnitude, no, tsaka yung gravity. I think 125 million is being totally dwarfed by the trillions, no, na pinag-uusapan natin dito. And like I said, we're only talking about one department. So yun yung mga nagpabago, no. I think the flood control scandal really turned the tides against the president, and this is exactly what we're seeing right now, why his numbers is very, very low, no. I think 21% of the last WR numero survey, the 21% that he got was the lowest in his stint as the president, no. And on the part of the vice president, yes, there was a dip also in her numbers, pero it was not as significant as that of the president. So maliwanag yung chain of events, yung mga pangyayari, tumutugma dun sa numero na nare-rehistro natin dito sa mga survey na to. And I think this should be a signal to Malacanang, no, particularly to the president, to really understand the true sentiment of the people, no. Ito nga lang, sa totoo lang, no, whenever the president goes around, you know, makikita mo naman talaga kung merong mainit na pagtanggap sa kanya yung taong bayan, no? Wherever he goes, the people, unlike during the time of President Duterte, wherever he goes, talagang the people will flock around him. And the same thing na nakikita natin ngayon kay VP Sara, no? Wherever she goes, the people are there, and it's so sincere, it's so organic, it's so natural, no? Dito pa lang makikita mo na kung sino talaga yung minamahal at gusto ng taong bayan. So I think what Malacanang is doing right now, and the so-called allies of Malacanang, yung mga dating kalaban ni BBM na ngayon ay kakampi niya, at least for the meantime, hanggang sa maitawid nila siguro tong election, I think they're going to do everything in their playbook, no? Yan nga mga kabdit, makikita naman ho natin, pag si BP Sara ho kasi yung dumadalo sa isang gatherings or sa isang lugar, makikita ho natin yung sigaw ng taong bayan.
hiyawan ho lagi, Duterte, BP Sara, puro ganyan ho marinig natin yung tuwan-tuwa yung maraming tao. Pero pag dumating si Marcos Jr., mga kabdita, meron pa ho siyang yung nasa likod niya, yung nakita ho natin yung video na yun, itaas daw yung kamay, tapos magpalakpakan, yung minamanduhan pa ho nila yung mga tao. 'Di ba? Yan ho yung pinagkaiba ng Marcos at mga Duterte. Kaya kahit na i-impeach ng impeach si BP Sara, yung taong bayan, mahal na mahal ang mga Duterte. Kaya mga update, kung meron ho kayo naging komento, opinion, reaction dito sa ating naging video, komento ho yan natin sa comment section. Pag-usapan na ho natin. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.